Balik po programang Viewpoint. Sa mga sandaling ito, ang ating editorial sa isang demokratikong lipunan, napakahalaga po ang sumbong. Ito ang paraan upang maiparating ng ordinaryong mamamayan ang kanilang hinaing, ilantad ang maling gawain at humingi ng aksyon sa mga kinaukulan. Pero kailan nagiging masama ang sumbong? Nagiging mapanganib ang isang sumbong kapag ito ay ginagamit hindi upang makamit ang hustisya, kundi upang manira, gumamit o gumanti, mangapi o gamitin bilang sandata sa politika. Lalong nagiging problema kapag ang isang reklamo ay agad pinaniwalaan dahil lamang sa pangalan ng nagsumbong o personalidad ng nagsumbong. O agad namang binabaliwala dahil ang inireklamo ay kaalyado, kaibigan o politically accommodated. Dito pumapasok ang tunay na hamon ng mga nasa kapangyarihan. Ang isang sumbong ay dapat siyasatin batay sa ebidensya, hindi batay sa kung sino ang nagsumbong. Hindi dapat maging batayan ng kulay ng partido. Hindi dapat mahalaga kung ang reklamo ay kaalyado o kritiko. At lalong hindi dapat maging sukatan kung ang irereklamo ay isang taong malapit sa kapangyarihan. Dapat pareho ang pamantayan. Dahil ang isang reklamo ay agad tinatanggap kapag laban sa kalaban sa politika, ngunit binabaliwala kapag ang sangkot ay kaalyado, hindi ito patas at hindi ito maganda sa pagtupad ng proseso. Ito ay political bias. At sa kabilang banda, may mga pagkakataon ding ang isang sumbong ay ginagamit upang sirain ang reputasyon ng isang tao kahit walang sapat na ebidensya. Kaya mahalaga ang due process. Ang reklamo ay dapat pakinggan. Ngunit hindi ibig sabihin na ang akusasyon ay otomatikong katotohanan. Ang dapat gawin ng isang responsableng opisyal, take note, responsableng opisyal, makinig, mag-imbestiga. Huwag puro kinig kasi marami dito ngayon sa lalawigan ng Pangasinan. Kapag maraming sip-sip, marami ang nagsusumbong. Kaya kahit walang basihan at kahit hindi nila alam ang isinusumbong, basta-basta po silang umaaksyon. Kung minsan, nagiging marahas ang kanilang pag-aksyon. Kung minsan, nanghihimasok na rin sila sa personal na buhay ng mga isinusumbong. Kaya ang dapat gawin ng isang responsableng opisyal ay makinig, mag-imbestiga ng patas, magsuri ng ebidensya at gumawa ng nararapat at proporsyonal na aksyon. Ngunit dito pumapasok ang isang mahalagang tanong. Paano kung sobra o excessive ang naging implementasyon ng pagtugon sa isang sumbong? Paano kung ang isang simpleng reklamo ay humantong sa aksyong mabigat kaysa sa kinakailangan? Paano kung ang isang administrative concern ay nauwi sa public shaming? Paano kung ang isang aligasyon ay nagresulta sa harassment, intimidation, o paggamit ng sobrang kapangyarihan upang gipitin ang nirereklamo? Minsan, dahil mabigat ang aksyon, baka nakamamatay ito. Paano kung ang aksyon ginawa ng isang public servant ay lumampas sa kanyang legal na mandato? Sino ang dapat managot? Ang sagot, ang pananagutan dapat nakabatay sa kung sino ang nagpasya, sino ang nagutos, sino ang nagpatupad, o kaya sino ang nagpabaya sa tungkulin. Hindi sapat, uulitin ko, hindi sapat na may nagsumbong lamang. Ang nagsumbong ay maaaring nagbigay lamang ng impormasyon.
Ang responsibilidad sa paraan ng pagtugon ay nasa otoridad na may kapangyarihan at tungkuling magsuri ng magdesisyon. Kung ang isang opisyal na utos ng aksyon, dapat siyang managot. Kung mapatunayang labag sa batas, abusado o walang sapat na batayan ang kanyang utos. Kung ang isang implementing officer naman ay sadyang lumampas sa kanyang otoridad, dapat din siyang siyasatin. Ang kanyang sariling pananagutan, hindi rin mawawala. Kung ang isang superior ay may kinalaman sa maling pagpapatupad, ngunit hindi kumilos upang pigilan, itama, maaari rin magkaroon ng pananagutan. Depende sa batas at regulasyon at aktwal na pangyayaring nilabag. Hindi maaaring maging blank check ang isang sumbong para sa sino mang opisyal na gumagawa ng kahit anong aksyon. Ang sumbong ay hindi lisensya para mang-abuso. Ang reklamo ay hindi pahintulot para alisin at tanggalin ang due process. At ang kapangyarihan ng gobyerno ay hindi dapat gamitin upang maghiganti, manakot o makapatay. Kaya dapat nating itanong, ang naging aksyon ba ay kinakailangan? Ito ba ay naaayon sa batas? May sapat bang ebidensya? Proporsyonal ba ang naging tugon sa mismong reklamo? Higit sa lahat, kung may nasaktan, may napinsala, may nalabag na karapatan dahil sa maling pagpapatupad hanggang sa may mamatay, ang tanong, sino ang mananagot? May isa pang mas malalim na problema. Ano ang mangyayari kung ang dapat tumugon sa sumbong ay hindi gumanap ng maayos sa kanyang tukulin? Kung ang isang public servant ay mas inuna ang politically accommodation kaysa public accountability, ang isang reklamo ay hindi inaksyonan, ang reklamo ay politically connected. At kung ang isang opisyal ay naging mabilis lamang kumilos kapag ang nirereklamo ay pabor sa kanyang political interest, ang ganitong uri ng kapabayaan, kawalan ng kakayahan o kabiguang gampanan ng tungkulin ng patas, naaagap ay maaring maging mas malaking problema kesa doon sa naging sumbong. Sapagkat ang tungkulin ng isang public servant ay hindi protektahan ang kaalyado. Ang pangunahing tungkulin ay protektahan ang interes ng publiko at ipatupad ang batas ng pantay-pantay. Sa bawat sumbong, dapat may tatlong tanong. May ebidensya ba? May sapat bang batayan para magsagawa ng investigasyon? At higit sa lahat, pareho ba ang pamantayan ng pagpapatupad kung sila ay aaksyon? Sa bawat aksyon na ipinapatupad, dapat may isa pang tanong. Ang daming tanong, di ba? Ang tugon ba ay makatarungan? Importante 'yon. Ang tugon ba ay makatarungan, legal at proporsyonal? Dahil ang isang gobyerno na pumipili kung aling sumbong ang pakikinggan batay sa politikal, mawawala ang tiwala ng mamamayan. Kung minsan, wala naman na talagang tiwala ang mamamayan. Nagkataon lang na nandun pa sila sa pwesto at makapal na rin talaga ang muka ng ilan sa mga nanunungkulan. Ang gobyerno gumagamit naman ng sumbong bilang dahilan upang gumawa ng labis o abusadong aksyon ay hindi rin dapat palampasin. Sa huli, ang tunay na sukatan ng isang mabuting public servant ay hindi kung gaano karaming reklamo ang kanyang napatahimik. Kung hindi, paano niya hinarap ng patas, maayos, mabis, legal, at wag natin kakalimutan palagi pag nagtatrabaho para sa bayan, pag nagsisilbi, at pag rumeresponde sa sumbong, integridad sa pagresponde. Sumbong man ito laban sa kaalyado o kalaban, kritiko man o taga-suporta, kaibigan man o ordinaryong mamamayan. At kung may pagkakamali sa pagtugon, dapat malinaw ang mekanismo ng pananagutan. Importante yon.
Importante ipalabas kaagad ang mekanismo ng pananagutan. Dahil ang hustisya hindi dapat may pinapanigan. Ang serbisyo publiko ay hindi dapat nakabatay sa politika. At ang kapangyarihan ng gobyerno ay hindi dapat maging instrumento ng pang-aabuso. Ang kapangyarihan ng gobyerno hindi dapat instrumento ng pang-aabuso. Ito ang aking pananaw. Sa isang demokrasya, ang sumbong ay dapat pakinggan. Ngunit, dapat siyasatin ang tugon at dapat naayon sa batas. At ang sino mang lumampas sa kanyang kapangyarihan, dapat managot. At kapag may parirespondihan para sa sumbong na yan, suriin ang ating mga alagad ng serbisyo publiko. Baka kasi masyado nang marami ang mga politically accommodated na mga empleyado sa gobyerno. Walang training, walang sapat na kaalaman, walang paggalang sa batas. Feeling nila makapangyarihan at kayang-kaya na ang ordinaryong mamamayan. Dahil nga politically accommodated. Basan natin ito. Dapat kasabay ng kapangyarihan ay pananagutan.